ating Kapartner Podcast Season 3. At ngayong episode, ako nga po palang iyong kapartner, Je, at ako ang inyong host for today's special episode. So ngayong Mother's Day, isang special ang hatid natin kung saan babalikan natin ang mga babaeng humubog sa ating pagiging leader. Kung saan ang mga leader na ito ay nagsimula sa tahanan, sa mga nanay, sa mga lola at sa mga babaeng naging inspirasyon sa ating buhay. Kaya mga kapartner, welcome natin ang ating guest for today's special episode, ang isa sa mga head ng branch division, walang iba kundi si Miss Gia Sumanoy. Hello, mga ka-partner! Ayan, hi Ma'am Gia, good afternoon. Hello, mabuhay. Ayan, so alam mo naman po sa Ka-Partner Podcast natin, sumasa ilalim sila sa Fast Talk. Are you ready, Fast talk ma'am? agad. Oo, Fast Simula Talk pa agad. lang. So, Okay. coffee or tulog? Ang hirap. Coffee. Work mode or work mom? Work mom. Strict leader or nurturing leader? Nurturing leader. Planner or go with the flow? Go with the flow. Career growth or work-life balance? Work-life balance. Me time or family me? Family time. Mama's advice or sariling diskarte? Pwede both? Kaya ako to or pagod na ako? Kaya ko to. Lead by example or lead by instruction? Lead by example. Ayun. So, in one word po, Ma'am Gia, no? Describe your woman. Who shape you in one word? Resilient. Yun. So, palakpakan naman natin si Ma'am Gia, no? Ayan. So, ayan ka-partner, dahil tapos na ang ating Fast Talk. Ayun na nga ka-partner Gia, no? It's a special episode for our ka-partner podcast. Kaya based sa aming pag-iimbestiga, isa ka na pong married woman. Yes. No? So ilang years na po kayong kasal sa inyong asawa po? Magpo-4 this year. Wow! Nung nag-asawa po kayo, ma'am, kailan po kayo nagkaroon ng baby? After 2 years. So, parang ang edad ng anak nyo ngayon ay 2 na din. 2 na. Yeah. So, yun ma'am, paano po nagbago yung priorities nyo as a leader nung pumasok kayo sa married and motherhood? Hindi naman siya like drastic talagang nagbago. It's just a matter of, medyo mas intentional na ako sa time ko ngayon. Kasi ang goal ko talaga is to be present as a mother and as a wife, and at the same time, efficient pa rin sa trabaho. So, talagang mini-make sure ko lang na every time na nasa bahay ako, I'm present 100%. I am there not only by presence, but mentally, kasama nila ako. And when I'm at work, I really make sure na efficient din ako sa trabaho ko. So, talagang binabalanse ko lang. Priority ko both, but in different settings talagang binabalanse ko siya. So hindi nakaka-apekto, ma'am, yung pagiging mother and being a leader po here in Global Dominion? No, hindi talaga. Actually, mas inspired pa ako to lead ngayon na I'm a mom, no? Tinitingnan, and I see them as my children na nga din ngayon na nanay na ako. And mas inspired ako magtrabaho kasi I'm not doing it na lang for them, no, sa mga tao ko, but pati sa pamilya ko. Mas inspired ako tuwing nakikita ko yung anak ko, mas nai-inspire ako, mas pag-igihan yung trabaho ko. Ma'am Gia, kamusta naman po ang 11 years na journey mo dito kay Global Dominion at paano ka nito hinubog bilang leader? Wow, no? 11 years, sobrang haba na na-realize ko din, no? So, sa 11 years ko dito sa Global Dominion, it's both challenging and rewarding at the same time. Sa 11 years ko dito, sobrang dami kong natutunan, no? Sa mga mentors ko, sa mga leaders na nilulook up ko, and even sa mga tao, no, na namimit ko dito sa trabaho. So, nahubog ako in terms of how I handle people, to become a resilient leader, and an empathetic leader. Yan yung mga talagang tumatak sa akin sa 11 years ko dito sa Global Dominion. Speaking of working ka-partner, no? Bago tayo naging leader, bago tayo naging mother, syempre meron tayo mga naging nag-influence sa atin. So, sino ba yun, ma'am? Well, definitely my mom, no? Talagang yung work ethics ko, nanggaling din sa kanya. Yung mother ko kasi sobrang sipag, sobrang, actually, meron din silang small business at may hinahandelan din silang mga tao. And growing up, nakikita ko kung paano nila dinadala yung mga tao nila. Somehow, part of it, nakuha ko din, nadala ko din dito sa trabaho kung paano nila inaalagaan yung mga tao nila, their relationship with them. And my mother kasi is kind and
firm at the same time. So, sa tingin ko, yun yung nakuha ko sa kanya. Oh. So, yun yung pinaka-importanting lessons na natutunan niyo sa kanya, na Yes. nadala-dala mo na ngayon dito sa company, dito kay Global Domain. Kaya tayo umabot ng ilang taon na po tayo, ma'am? 11 Ayun, years. 11 years. So, may mga iba pang ugali na nadadala niyo po ngayon bilang kayo na po ang career development head. Mga sinabi niyo, pagiging firm, mabait yung mami niyo po. Ano po ba yung iba pang ugali na nadadala niyo or napapakita niyo po sa mga ka-empleyado niyo, ma'am? Yung pagiging nurturing niya, si mama kasi ganun siya, nurturing siya, hindi lang sa amin ng kapatid ko, but sa mga tao na nasa paligid niya. And sobrang nagagamit ko din siya talaga, career development, di ba? Head tayo. So, ayan. And also, yung, yung servant leadership, no? Yung love language kasi ng mother ko, not only yung sa giving part, but also serving. So, medyo ganun. Parang from time to time, napapansin ko na may mga aspect akong na-observe sa kanya dati na nadadala ko na din sa work. Ma'am Gia naman, shoutout mo naman yung mother niyo po, no? Hi, Ma! I hope you are proud of me. Nasa TV na ako. Ayan. So, proud ako sa'yo dahil napalaki mo akong ganito. Lumaki ba? Ayun. So, since proud ka nga po bilang, pang ilan po ba kayo, ma'am? Panganay. O yun, panganay. So, since, yun nga, balik tayo sa topic, no, ma'am, na as a leader, as an ma'am, ano ba yung pinakamahirap na moment po dito? Nung naging mother ka ba? Or naging work mom ka ba? Or naging leader ka po? Hindi naman siya mahirap. Siguro may mga moment lang na mahirap pagdesisyonan or mahirap na experience, lalo na pag, ngayon, I'm a mom already. Line kasi ng work ko, ma'am, I really have to travel a lot. No, within a month talagang iba't ibang branches or laging nandito ako sa head office, ganyan. So, ang mahirap lang sa akin yung mga moment na kailangan kong umalis. Tsaka yung mga moment na alam kong hindi okay si baby or may sakit si baby, pero I have to be here. Ayan, yung mga moment na medyo nahihirapan ako. And those moments na alam kong may mga namimiss ako sa kanyang mga milestone, no? Tapos pag uwi ko, nare-realize ko, alam niya na to, marunong na siya maganito, hindi ko yun na-witness. Yung mga part lang na yun. But juggling those roles, hindi ako nahihirapan. So, nabanggit nyo nga po kanina, no, na may namimiss kayong milestone, no, being a mom and being a leader here in kay Global Dominion. Paano nyo ba mababawi yun sa asawa or anak nyo? Paano ba kayo bumawi? Ayun. Every time na nandun ako sa amin, I really bond with them and I make sure na pag andun ako, fully present ako ba? Hindi lang physically na andun ako, pero nakahawak naman ako sa laptop. Pag andun talaga ako, I'm a mom and I'm a wife. So, I make sure na meron kaming mga bonding moments, ganun. May mga date nights or chikahan kami ng husband ko. Para at least hindi man lang nila ma-feel. And possible naman siya, ma'am, lalo na with the right mindset. No? And pag may support system ka, parang hindi mo naman na-feel masyado na merong pagkukulang or hindi na-feel ng anak mo na may pagkukulang ka. Kasi sobrang laking tulong na yung support ng husband ko sa akin. Tsaka nung parents ko, kasi sila yung tumutulong. Ayan. So, ka-partner, may mga ibang nanay kasi na once na they miss the milestone of their child or parang namimiss na nila yung pag-aasikaso sa asawa nila. Parang gusto na nilang gusto na nilang sumuko kung anong meron sila ngayon. Naranasan niyo po ba yun ng ganong situation? Pagod, yeah. Napapagod din naman. No? May mga instances pa din naman na nagigilty ako. Pero yung pagsuko, never ko pa naman siyang naisip so far. No? Because I love what I'm doing. I love leading people. And what I've realized is hindi lang naman ako nanay ng anak ko, but nanay din ako ng mga taong pinamumunuan ko. So, I as long as I feel that they need me, I will really prefer to show up pa din and to lead them. So, yung turning point mo bilang a mother and a professional, so ano-ano po yun, ma'am? Turning point, siguro nung na-realize ko, ma'am, na hindi ko naman pala kailangang pumili, no, sa pagiging ina at pagiging leader. Kasi nung time na nabuntis ako, nagkaroon ako ng ganong fear, ma'am, na ako baka end na to ng career ko. Di ba, I've worked a lot, no, I did a lot of effort para talagang ma-build yung career ko. And I thought na, nung una, no, I was wrong, but I thought na pag magkakaroon ka na ng baby, parang na-end na yun ang career mo. Pero, na-realize ko hindi pala. No? Mas naging fuel pa siya. So, pwede pala.
Pwede pala. Pwede palang pagsabayin. You can be a mom, you can be a leader, you can be a wife, no? You can be a lot of things na gusto mo. Kasi may paraan siya, posible siya kung gugustuhin mo lang. At pag binigyan mo ng puso yung mga ginagawa mo. So, dito lang po yan mga ka-partner. Sa Global Dominion lang yan. Hashtag pwede pala lahat. Mapa-single ka man, single mom, may asawa ka man, leader ka man, pwedeng-pwede dito. So, kung paano mo i-define yung success mo ngayon compared dati? Success kasi dati, ang mindset ko dun talagang promotion, achieving yung mga goals, laging nakakahit ng target, nare-recognize, ayan, napopromote. But ngayon, success for me is being able to witness my team, the people that I work with na mag-grow. And at the same time, no, it's a rare opportunity na nakikita ko nag-grow yung mga taong pinamumunuan ko at nakikita ko yung anak ko at the same time na nag-grow. So, I believe kasi na sobrang rare opportunity yun na nakikita ko sabay, napapagsasabay ko silang ma-witness na mag-grow. Ayan, ko-partner. So, magbigay ka naman ng mensahe sa ating Mama Josephine. Ayan. Ayan. Bisaya ba, ma'am? Okay, anong sige. lingwahe, ma'am? Gusto Okay, mo pa so, Espanyol? Ayan. So, Mother Josephine, salamat. No? Salamat sa pagpadako namo sa akong manghod. Dili sa yun ang giagian nato kanang nagdako mi. Pero I hope nga proud ka makakita namo sa among manghod kung unsa og kinsa mi karon, no? And don't worry, tanan nga mga values kay mo hang gitudlo sa amo ginapirmi among ginaremind sa among self. And also Ma'am Gian, kasi merong laging sinasabi yung mother ko pag alam mo naman yung mga mother, may mga favorite na mga Mga sila, lines, quotes, mga yes. lines, no? She always reminds us, in Bisaya kasi, parang bulahan ang tawong magpaubos. So, in English, ma'am, parang blessed are those who are kind and humble. So, kahit saan pan kami, tinatangay ng hangin sa mga pangarap namin ng kapatid ko. So, kana nga reminder akong siging gina-remind sa akong self nga every time nga dalon ko ipasaka ko sa Ginoo, akong gina-remind akong self nga kinahanglan humble lang gihapon kay gusto ko ma-proud ka namo sa akong manghod. So, I hope no, in little way sa akong mga ginagmayng gipang buhat karon, I hope proud ka na ako as a daughter and kung unsa ko karon as a mom. Ayun naman. So, lahat naman po ng ating mga magulang ay proud po sa atin. Talaga, no? ka-partner. So, hindi pa tapos yung pagpapaiyak ko sa iyo, ka-partner. No? So, hinihingan pa kita ng isa pang mensahe para sa ayong little boy and for garay. your husband. For my son, Becky, pangalan niya walang kasi is Ezekiel Riley. Oh, no? ganda ng So, name. sa anak ko, Ezekiel, Mama is bettering herself for you. So, everything that I do, hindi lang to para sa sarili ko, but I am trying my best to become a better mom. Kasi deserve mo ng better mom and deserve mo ng successful mom. Kasi gusto ko na pag lumaki ka, nakikita mo kami ng papa mo na we are doing our best na i-reach yung mga pangarap namin. Kasi gusto ko lumaki ka na isipin mong posible lahat ng mga pangarap, lahat ng gusto mong mangyari sa mga pangarap mo, posible siya kasi nakikita mo kami na tinatry namin yung best namin na ma-achieve yun. Gusto kong mas mangarap ka, gusto kong isipin mo na posible ang lahat ng mga gusto mong mangyari. Kay Habi naman, ma'am. Anong message mo sa kanya? Mother's Day. Bakit? Ayan. Kay Habi, siguro ma'am, more of thank you. Motherhood and leadership, hindi siya madaling i-balance, ma'am. Parang kaya lang pero hindi siya madali. But this life is bearable because you are here and I am really proud of the choice that I made 18 years ago. Naging successful ako. Big part aside from my parents is because of my husband kasi grabe yung support niya. And thank you dahil na-enjoy ko yung pagiging mother and pagli-lead kasi sobrang daming sacrifices na ginagawa mo para mabalanse ko ang lahat ng mga gusto ko. Thank you. Ayan. Bakit ganito? So, thank you so much, Gia, no? Ayan. So, thank you sa mga kapartner po nating. Napaka-sweet naman ng ating kapartner guest for today, no? So, ngayon, mga kapartner, Gia, no? Dahil Mother's Day ngayon, so magbigay naman po tayo ng isang mensahe sa mga working moms, sa mga nanay, sa mga lola, tita, sa mga single mom. Ayan, so sa lahat ng mga mothers out there, so sobrang proud ako sa inyo. I am proud for you na nagsushow up kayo each day. I'm proud that you are trying. And I'm proud na despite sa mga panahon na napapagod din tayo, kinakaya natin. So keep going lang and hopefully you still reach for the stars. You still reach for your dreams dahil posible yan. Mahirap pero posible. Basta anuhin lang natin, talagang ibuhos lang natin yung ating puso at
at yung ating purpose sa lahat ng ginagawa natin. So, I am rooting for each one of you. Mabuhay tayong mga mothers. Yay! Ayan. Thank you, Ma'am Gia, for visiting or for guesting our Kapartner podcast, no? Kaya sa mga bawat leader na nakikita natin, may mga kwento ng isang babaeng nagmamahal, may nag-aalaga at nagbibigay ng lakas sa likod ng tagumpay. So, ngayong Mother's Day, sana maipaalala natin sa kanila kung gaano sila kahalaga. So, happy Mother's Day, mga kapartner. See you in the next episode. Bye! Bye!